In this video, I will explain the full HMO benefits, no? Pero more on summary na kasi familiar na naman tayo sa HMO. So ito yung basic package ng benefits sa full HMO. Ibig sabihin, complete package siya. So, inpatient care, ito yung pag-confinement, no? Pag na-confine ka, i-cover yun ni HMO, no? Yung expenses sa hospital, up to your limit. Outpatient care, dyan papasok yung doctor consultations, diba? Free yun, no? Shoulder ni HMO, tsaka yung diagnostic tests. Preventive care, more on yung annual physical exam. Okay? Emergency care, ito in case of emergency, kailangan isugod sa hospital. So, yung fees dun sa emergency room, pati fees ng doctor, yun, covered yun. Up to still a certain limit. And then, dental care. Itong usually yung dental care, optional siya for MaxiCare at least, no? Pag sa Medicare, parang kasama na siya talaga sa full HMO. Okay? So, yan yung HMO benefit na alam natin. Okay? So, ngayon, meron lang akong i-explain na important points na dapat maintindihan din natin sa ganitong plan. Okay? So, para sa inpatient and outpatient care, we have to take note na hindi or limited lang yung coverage for pre-existing conditions. Ang problem kasi dito sa pre-existing conditions, pwedeng hindi pa natin alam na meron tayo, no? So, late lang siya na-diagnose, pero existing na siya, no? So, hindi natin masasabi na, okay, ngayon nag-apply ako ng HMO, wala akong hypertension. So, dapat, kung magkaroon ako ng hypertension this year, dapat covered. Hindi siya ganon, no? Kasi si hypertension, hindi naman siya biglang susulpot, no? Unti-unti yan nag-accumulate sa body hanggang sa maging chronic na, kaya naging hypertension na, no? So, doctor yung magsasabi if yung illness is pre-existing na or hindi, or ngayon lang, parang ganun. So, doon nakasalala yung coverage natin sa diagnosis ng doctor kasi malalaman nila yun, no? Based sa condition, okay? So, yan, pag pre-existing condition ng reason ng confinement, most especially yung confinement. Kasi sa outpatient, minsan makakalusot tayo no? Kunwari, nagpa-lab test ka, nakita doon na high blood ka, covered na yung lab mo na yun, doon lang nakita Okay? Yung medyo critical dito yung confinement, kung i-cover or hindi. Okay? But this is one thing that should be clear no, at the onset. Okay? Now, for preventive care yan, annual physical exam lang talaga siya kasi dental, wala naman masyadong critical dyan na matter, no? Dito naman sa emergency care, okay? So, emergency kasi hindi mo alam kung saan ka aabutan diba? Okay? So, bigla kang dinala sa hospital, yun pala hindi accredited, no, ng HMO. So, paano yun? So, pag hindi accredited, i-cover naman ni HMO, pero up to 80% lang. 80% lang ng value, but yung value, meaning yung cost na na-incur mo dun sa hospital, hindi ang basis yung kung magkano yung charge ni hospital. Pero meron sarili yung lahat, siguro I think lahat ng HMO, no? Kasi both MaxiCare and Medicare, ganun sila no? Na meron silang, kunwari, CBC na test, meron silang presyo doon, no? Yun lang yung presyo nila. Kung iba yung charge ni hospital, kung mas mahal, ang babayaran lang ni HMO kung magkano lang yung cost nila, yung price nila, or yung value nila for that procedure or service. Okay? So, 80% based sa value nila ng HMO. No? Hindi ng total bill. Okay? Pag non-accredited. Okay? Ngayon, pag accredited, di up to 100% subject to the limit. Ang limit dito ay 30,000 pesos. Okay? Now, kunwari, syempre, sinugod ka sa hospital, emergency yon, kahit saan yung nearest hospital talaga ang pagdadalhan sa'yo. So, eventually, kailangan ka i-confine. Halimbawa, gusto mong makalipat sa accredited para makover. Pwede naman yon. So, yung ambulance services, covered siya pag accredited to accredited, covered. Pero pag from not accredited hospital, papunta sa accredited, covered lang up to 2.5. Per conduction yan. Per year. Okay? So, yun yung, yung critical matter dito sa emergency care. Okay?
So far yun, the rest is self-explanatory na and familiar na tayo. No? Yun lang yung mga matters that I need to clarify, no, and to explain. Okay? And then, kung eventually you choose to avail of this plan, itong individual full HMO plan, meron din namang brochure, saka meron ding memorandum of agreement, dun nakalista lahat ng benefits to. Actually, ito, yan, si inpatient care, outpatient, marami yan nakalista dun sa brochure. Dun mo makikita yung lahat ng benefits na pwede mong makuha. Okay? Sige, so that's it for the full HMO benefits.